2023 accomplishments at mga programa para sa taong ito ng Cooperative Development Authority. Atin pong alamin kasama si Deputy Administrator Ray Elevaso mula sa Cooperative Development Authority. Sir Ray, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Kasama po si Chi Atienza. Magandang tanghali po Ma'am Chi at Ma'am Eunice at magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapanood dito po sa ating Bagong Pilipinas ngayon. Okay, Happy New Year. Pero una-una po sa lahat, maaari niyo po bang ibahagi sa amin in general yung ilan sa mga accomplishment ng Cooperative Development Authority o CDA mula po nitong nakaraang taon? Opo, masaya po tayong magbahagi ngayon ng ating accomplishments sa Cooperative Development Authority sa pamumuno po ng ating Chairman Joseph B. N. Cabo. At siyempre po ang ating accomplishment ay umiinog dito po sa tinatawag nating functions ng Cooperative Development Authority. Unang-una po yung registration and regulation of cooperatives. Pangalawa yung developmental functions. At pangatlo, ito pong bagong-bagong function po namin, ang quasi-judicial function. Sa developmental side po ay meron po tayong mga proyekto at mga assistance na nagawa nito pong 2023. At isa po dyan ay yung Special Assistance for Recovery and Alleviation. Babanggitin ko na rin po, itong datos na nandito po sa akin ngayon ay 2022 at 2023. So noong 2022 may 627 na na kooperatiba meron pong 150 cooperatives ang nabigyan po ng financial assistance. At noong 2023 may 65 cooperatives ang nabiyayaan po. At ito po ay nagkakahalaga sa 2 taon ng humigit kumulang 14 million pesos. At meron po rin po tayong tinatawag na pagtulong sa mga miyembro ng kooperatiba na merong may sakit. Ano po, yung tinatawag nating medical assistance for cooperatives sa pamamagitan ng tulong ng PCSO. Nagkaroon po yan ng 2023, meron na po tayong 815,500 na naibigay sa mga nangangailangan ng ayuda na mga miyembro ng kooperatiba, lalong-lalo na po yung micro cooperatives na halaga. Ano po, at doon po sa iba pang proyekto, ang Cooperative Development Authority po ay nagkaroon din po ng tinatawag na Internet Connectivity Project. At yan po ay nabiyayaan po dyan ang 58 cooperatives. Nagkakahalaga po yan ng 14 million plus na halaga ng mga equipments patungkol po sa internet connectivity, lalong-lalo na yung tinatawag nating dish. Ano? At bukod po dyan ay nagtuloy-tuloy pa rin po ang aming proyekto tungkol po sa ating mga magsasaka sa pagbiniyog. At dyan po ay tumulong po tayo sa 627 noong 2022 at noong 2023 ay 708 na coconut farmers organizations and coconut farmers cooperatives. Ilan lamang po yan sa ating mga ginawa na proyekto. At doon naman po sa technical assistance, services at capacity building and advocacy natin pong under the developmental program, meron po tayong tinatawag na hand-holding initiatives para sa mga kooperatiba. Iba't ibang uri ng capacity building po yan, clinicking, mentoring, and other activities to strengthen our cooperatives. Nasa 21,437 na mga activities po yan. At bukod dyan po, nagkaroon po tayo ng enterprise development capacity building para po masanay ang ating mga kooperatiba sa tinatawag nating value chain. Ganoon din po, dahil nga pinapatatag natin yung ating pong ugnayan sa ating pong local government unit para makapagtulong-tulungan po tayo, sila po ay naging kabahagi ng ating human development activities. Yung mga cooperative development officers, at the same time, yung mga Yan, balikan natin si Sir Ray Elevaso mula sa Cooperative Development Authority. Okay, Sir Ray. Yes, ma'am. Alright.
Okay, Sir Ray. Magandang hapon po muli. Magandang hapon po muli at masaya kaming nakabalik po kayo. Dahil po nagtapos na po ang deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program, kamusta na po ang inyong assistance sa mga kooperatiba ng transport sector sa bansa sa ngayon? At ano-ano po ang mga kadalasan nilang mga requested assistance, lalo na po sa mga bagong rehistradong kooperatiba? Opo, tuloy-tuloy po yung pagtulong natin sa mga kaibigan nating tsuper at mga operator na nag-oorganisa ng kooperatiba at tinutulungan po natin sila sa kanila pong mga iba't ibang requirements. Ginaguide po natin upang sa ganon maging mas lalong madali ang registration nila sa cooperative. Kasi yun nga, medyo may epekto yung consolidation, kailangan medyo magmadali. So nagtutulungan po kami ng Office of the Transport Cooperatives upang sa ganon ay mairehistro natin sila bilang kooperatiba. Ganon din kung halimbawa po may mga